phosphate ay SO4, SO4. Tapos sabi dyan, ang charge niya ay 2. So, sa pagsulat ng charge sa taas banda yun na naka-superscript siya. Ayan. So, paano nangyari ang calculation ng charge ni SO4? So, ang sabi dyan, sa pag-calculate ng charge, no, meron tayo daw formula. Isulat ko. Formal charge is equal to valence electrons minus non-bonding electrons. Valence electrons minus non-bonding electrons minus 1/2 minus, yan natin ganyan, 1/2 ng bonding electrons. Minus 1/2 ng bonding electron. So, saan ba natin makikita yan? Ay, sige. Kasi diba tinuruan ko kayo ng octet rule, no? Yung pagliliwis structure. So, huwag kayong malilito kasi si sulfur at saka may iba pang element na nagba-violate ng octet rule. At isa nga doon ay si sulfur. So, ang SO4 class ay ganito po ang kanyang bond. Oh. So, pinapakita ko kasi sa inyo kung saan ang galing yung charge. Okay? Again, sulfate ay hindi katulad ng itinuro ko sa inyo na nag na nagsasatisfy ng octet rule, ano. Katulad niya, tingnan niyo si sulfur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no. Exemptions to the rule, meron tayong mga elements na kaya nilang makapag-bonding ng more than, okay? More than 8. So, ganyan siya. So, paano natin kukunin ang kanyang formal charge? Okay? Valence electrons. So, kay S muna tayo for S. Yan. Ano ang valence electron ni S? Ang valence electron ni S ay 6. Okay? Na-minus natin yung
Ilan yung non-bonding sa kanya? Ibig sabihin yung walang nakaband. So, di ba wala? Kasi, kita nyo naman, labis-labis pa nga ang kabanding ni sulfur, ano? Tapos, one half ng bonding. So, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, ano sagot dyan? Tapos, ito ay 3, ano? Ito ay 3. So, 6 minus 3, di 3. Tama ba? Ay, wait pala, class. Ito nga pala ang count natin ay dalawa na ano. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 po ito, sorry. Okay? So, ito ay 6. So, 6 minus 6 equals 0. So, paano naman ang unahin muna natin yung mga naka-double band na oxygen. So, para kay naka-double band ito ha, double band na O. Ilan ang kanyang valence? Di ba 6 sadya ang valence electrons ni oxygen? Ilan daw ang non-bonding nila? So, 4. Ilan naman ngayon ang nakabanding? Ay, di 4. So, ito ay 2. 6 minus 4 to 0. Okay? So, paano naman kay naka-single band? Single band na O. Paano naman ang computations niyan? So, 6 pa rin ang valence electron, yung oxygen. Ang bonding niya ay 6. Tapos ay, ang band niya ay, so, 6 minus 6, 0, minus 1. So, negative 1. Okay. At, alam niyo naman na meron tayong dalawang naka-single band. So, ibig sabihin ng charge ito ay negative 1, ito ay negative 1, itong dalawa naman ay 0. Okay? So, negative 1, negative 1. Okay. Kaya, ang total charge niya ay negative 2. Okay. So, ganyan. So, anyway, class, wag kayo muna magpaka-focus dito sa charge kasi tayo ay nasa naming pa lang. Ano? Tuturo yan ulit sa inyo. Sa pantay. So, balik tayo ulit sa naming. Okay? Again, the suffix says per and hyper added in the names of oxygen ions to show their addition or subtraction of additional oxygen atoms. So, per, ay nga pala, balik ko ulit ako dito. Again ha, sulfate yan, SO4. Pag binawasan ng isang oxygen pero same pa rin ang charge, sulfite. Okay? Ayan. Ulit. So, si per daw ay ilalagay mo as prefix kung may addition of one oxygen sa 8 na form. Then, hypo naman kung may subtraction of one oxygen form. At sa I. Okay? Si 8, ang ating pinaka-common na form, magiging per, prefix na per, tapos 8 kung meron kang extra oxygen. Magiging I kung may nabawasan ng oxygen. At dadagdagan mo ng prefix na hypo yung I na form kapag dalawang oxygen na ang nabawas from the regular form. Okay, so paano yan? Ay, di ito, ang example natin. Okay, example. So sabi dyan, yung class, so sa naming, ano, umpisa kayo dito. Tandaan nyo kung ano ang kanyang regular form. Katulad nito, si chlorate. Ang regular form. ClO3 siya. I-memorize nyo ito na siya ay ClO3, yun ang kanyang regular form. Sabi dyan,
Kapag nadagdagan ng isang oxygen, magkakaroon ng per sa una. Ibig sabihin, si chlorate, si ClO3 nadagdagan ng isang oxygen kaya naging ClO4. Ano? Ngayon, pag nilagyan mo daw ng pangalan yan, dadagdagan mo ng per sa 8 na form. Ay, 8 pa rin siya. Lagyan mo lang ng per. May na-add sa kanyang isang oxygen sa regular na form. Ngayon, ang sabi naman, kapag mula sa regular form na 8, nabawasan ng isa. Ibig sabihin yung ClO3 ay naging ClO2, bawasan ng isa, magiging siyang ice. Kaya ang chlorate ay naging chloride. Nabawasan ng isang oxygen. At kapag si chloride ay nabawasan pa ng isa, kaya from ClO2 ay di naging ClO na lang, dadagdagan mo ngayon ng prefix na hypo sa ite na form, hypochlorite. Okay? Which is, dalawa ang nabawas niya sa regular, from dito, sa regular. Okay? An ions formed by adding hydrogen to an oxygen. An ion have the word hydrogen in the first names, or dihydrogen if two hydrogens are present. Tulad nito. Again, CO3, ang pangalan niya ay carbonate. Okay? Carbonate. Ngayon, dinagdagan mo daw ng H. Kaya, ladagdagan mo ngayon ang pangalan ng hydrogen. Kaya naging carbonate hydrogen, hydrogen carbonate ay ion na siya, okay? Katulad naman ito. Ito, ang pangalan niya ay phosphate. Ano? Dinagdagan mo ngayon ng hydrogen na dalawa. Kaya, dihydrogen ang ginamit mo, ano? Dihydrogen phosphate. Naintindihan? Okay. Ngayon, tapos na tayo mag-naming ng cation. Tapos na tayo mag-naming ng anion. Ngayon ay naming na mismo ng compound. Okay? To name the compound, simply put the names of ions together. The name of an ionic compound is always the cation name followed by the anion name. So, katulad nito, ito ay CaCl2, calcium chloride. Okay? Ito namang isa, AlNO3, 3, aluminum nitrate. Okay? And if you are dealing with the transition metal, don't forget to specify its charge. If you are dealing with oxygen ion, be sure to have the right name for the form you are using. Example, katulad nito. Copper 2 perchlorate. Again, si perchlorate ay ito. Okay? Perchlorate. Si copper 2, ibig sabihin, ang ginamit na charge ay 2. Kaya yan ay copper. Kaya naging copper 2 yan. Okay? Copper 2 perchlorate.